For good morning po sa lahat na nandyan sa aming virtual service at salamat sa pagkataon ulit tayo nagsama-sama ngayon po umaga. Amen? At happy birthday din sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Salamat sa Panginoon na patuloy tinatagdagan ang inyong komunidad at isang kapahayagan ng pagpapalan ng Panginoon. Amen? Ephesians chapter number 4, at basahin ko po ang verse number 1, at pababa ko mamaya sa verse 12 hanggang sa verse number 14. Kung narito po kayo, say aloud, amen. Okay, thank you po. Ang sabi po ng Biblia, Ephesians chapter 4, verse 1, I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Verse 4, there is one body, one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. Okay, bababa po tayo para makasave po ang time. Verse 11, and he gave some pastors, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Verse 13, till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, thus thaw and throw, and carry about every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in the way to deceive. Verse 15, last verse, but speaking the truth in love, may grow up in him in all things, which is the head, even Christ. Tayo po isang daling manalangin ang aming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, bigyan po ay nagpapasalamat sa panibagong araw, umaga po, at binigyan po sa amin. Salamat sa kalakasan, salamat sa pag-isip po sa amin, at salamat sa pribilehiyo na muli kami magkasama-sama para sa pananampahan ngayong umaga. Once again, help us to learn from your word. Give us a humble heart. At patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga nagawa na hindi po kaaya-aya sa inyo. If there are any wicked ways, kaya makita niyo po sa amin ang nangitan lang na aming paglapit sa inyo, patawaran niyo po kami, Panginoon. Kayo po bigyan sa amin ng kababaang loob. Tulungan niyo po bawat anak po ninyo. At salamat sa pagkakataon na kami po ay magsasama-sama sa pananampahan to glorify you and to give you the honor and praise sapagkat kailangan ang karapatan at ang ganito. Salamat, Panginoon, sa araw po nito. Salamat sa bawat anak ninyo na nandito, maging sa lahat na kasama namin to our virtual service. Give us a right attitude, give us also good internet connection, upang yung mga nasa virtual ay maabot pa rin sila na hindi po mga salita. Salamat sa mga magang dumating na nandito ngayong umaga, at sana po ito rin ay matutunan ng bawat anak ninyo na magkaroon lagi ng excitement para sa gawain. Salamat sa araw po nito. Dito po lahat, aming pinadalangin po sa inyo sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much. Good morning po sa inyo lahat. Nakakabuhay po kayo. At salamat po sa Panginoon na tayo po tuloy sama-sama. At salamat po sa inyong panalangin sa Thursday and Friday ay nandun po kami sa mission sa San Carlos City sa Pangasinan sa sinimulan gawain doon para kailan lang ay ngayon ay nag-celebrate sila ng kanilang 3 years anniversary doon po sa yung po pinakamapayapang lugar kasi Barangay Payapa. Ano po? Barangay Payapa, San Carlos City, Pangasinan. Salamat po sa Panginoon na ang Panginoon ay naglagay ng magagawa doon. At sabi ko nga po noong yung kasaysayan kung bakit nagkaroon ng gawain doon ay dahilan sa kamatayan ng isang manggagawa ng Panginoon po. Kaya
kinuha ng Panginoon yung isa sa mga worker, napaka-bata pa talaga yung anak ni Vicky na si Ma'am Len Pahariliaga. Pero alam niyo yun ay nagsuko ng buhay, nag-start ng Bible school when she was 13 years old. At isa sa mga may record na pinakabata nag-graduate sa Bible school. Bagamat bata siya, ibata rin siya kinuha ng Panginoon. But anyway, salamat, dinamit siya ng Panginoon. At nung siya po ay binurol, ay doon inuwi po sa Pangasinan sapagkat nandoon noong lugar ng family niya. At doon nakarating po kami doon at nakarating si Pastor at nakita ni Pastor yung lugar at sabi niya, sana magkaroon ng gawain dito. At ilang panahon po ang lumipas at sapagkat may property po sila doon, so nag-donate po sila ng 1,000 square meters na property. At ngayon, doon itinayo ay mabilis. Isa sa bilang mabilis na natayuan ng building. At ngayon, nag-celebrate sila. Alam niyo yung building doon ay natayo for 18 or 17 days. Pero of course, hindi mo finish. Pero ang place, tumayo na yung building na mabungan. At dinala ko yung mga builders doon, yung ating mga Baptist builders. At maging po ako ay nag-deliver ng mga materials na tulong-tulong po. Naitayo mula sa pagpupukay hanggang sa nabubungan po. Sabi ko sa nabubungan lang natin ito. Pwede na natin silang iwanan. Pwede na natin magamit. So, ngayon, nag-celebrate sila ng 3 years anniversary. At napakabilis ang kahaan yung last Thursday, Friday, ng revival. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon. At salamat din sa ilang sa mga members ng simbahan na transfer sila doon at naging katulong sila ni Brother Marlon. Now, yan ang church, mga kapatid. Kaya, ngayon, salamat sa Panginoon na nagiging kabahagi tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya mahalaga talaga yung magkaroon tayo ng simbahan. Kaya ngayon po, ipagpapatuloy ko po yung ating lesson, ang tinatalakay ko po sa Sunday School natin is the blessing of having a church. Now, dito sa talatang binasa natin na ito po si Paul, ay nagsasalita siya bilang isang manggagawa ng Panginoon, bilang isang lingkod ng Diyos. Sabi na, I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you are worthy of the vocation wherewith ye are called. So makita natin dito, nagsasalita sa Apostol Pablo, at nire-remind niya yung mga Kristiyano doon po sa Ephesus na kinakailangan nilang lumakad ayon sa vocation, the word vocation, yung pagkatawag sa kanila ng Panginoon. And by the way, dapat yung maintindihan na ang pagiging bahagi ng simbahan ito ay kalooban ng Panginoon para sa mga Kristiyano. Naunawaan niyo po ba yun? Amen? At sabi ko nga po sa inyo, ito lang yung sinasabi, to be saved is one thing, and to be a part of the church is another thing. So nakita natin, kung babalikan natin, ang pangyayari, ang sabi ng Bible sa Acts chapter 2, verse number 41, then they that gladly received His word were baptized. At the same day, they were added another about 3,000 souls. So nakita natin dito, the pattern ng church, mga kapatid, na pagkatapos naligtas, yung mga naunang Kristiyano doon po sa Book of Acts, sila po ay nabaptize. At ang sabi ng Bible, sila ay idinagdag ng Panginoon. Okay? Sila ay idinagdag ng Panginoon. So sino ang nagdadagdag? So lagi ko pong sinasabi sa inyo na ang Panginoon ang nagdadagdag. Hindi po ako, hindi kayo, at sino man ang nag-invite sa inyo. So lahat po tayo ay kasangkapan lamang ng Panginoon. So dapat natin maintindihan na ang Panginoon ang nagdadagdag. Amen? And isang biyaya ng Panginoon, na sabi ko nga sa inyo, idagdag tayo ng Panginoon sa kanyang gawain. Na maunawaan natin ang ministry. Kaya po, yan ang blessing na mayroon po tayong simbahan. Idinagdag tayo ng Panginoon. Sa madaling sabi, may kinalaman ang Panginoon dito.
wala pong aksidente. Amen? So, wala by aksidente na share lang ng salita ng Diyos. Hindi po ganun. Kundi, mga kapatid, ito ay kalooban ng Panginoon. At kaya sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay na hindi natin alam, pero ito pala yung kalooban ng Panginoon. Many times, na-share ko na sa inyo po yung bakit ako napunta sa simbahan sa Fort Bonifacio. Ibinahay ko na yan sa inyo. Now, makita natin dito, kaya sabi ni Paul, as the prisoner of the Lord, sabi na, He says you that you are worthy of the vocation wherein you are called. So, tinawag tayo doon sa isang kalagayan na maging bahagi tayo ng simbahan. And ang sabi ko na Bible, pagdating po dito sa verse number 11, binanggit ni Paul that, and the Lord, He gave some apostles, and gave some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. What is the purpose? So, ang Panginoon, naglagay sa simbahan, una, apostol. So, naglagyan ang ating mga apostles. And after that, natapos na yung panahon ng mga apostles. Of course, mayroong prophets. And then, sabi ng Bible, mayroong evangelists. And of course, the pastor. And some teachers. Now, what is the purpose? For the perfecting of the saints, for the maturing of the saints, for the work of the ministry. So, ibig sabihin, binabanggit ni Paul dito na kinakailangan ang mga Kristiyano ay mag-grow sila. Kaya nga po, ang tema natin, ikukunin ko dito, ang tema natin na pag-usapan is commit to grow. Okay? Commit to grow. Kaya nga po, ang blessing ay dinagdagan ng Panginoon sa church. Ngayon, kinakailangan magkaroon ka ng commitment sa Panginoon na ikaw ay lalago. Okay? Now, many times narinig niyo po sa akin. So, it's because that is the purpose of the establishment of the church. Kaya sabi ng Bible, for the perfecting of the saints, for the maturing of the saints. Kaya nga po, sinasabi ko lagi na mahalaga na tayo po ay mag-grow. So, commit to grow. Okay? Now, ano po ang ibig sabihin po ng grow? The word growing mahalagang bagay na maintindihan natin na growing is always adding. Okay? Growing is always adding. Ano pong ibig sabihin ng growing? Adding. Ibig sabihin may nadadagdag. Of course, yung adding sa Ilocano, yun yung nakakabata ng kapatid. Okay? Pero, as far as the word is concerned, growing is always adding. Add. Ang kanyang root word ay add. So, ibig sabihin, nadadagdag. Kaya kung makita po ninyo, mahalaga talaga na may nadagdag at madagdag sa atin. Kaya po, iisa-isahin natin at babalikan natin napakasimpleng mga bagay na mahalagang maintindihan as far as growing is concerned. Sa paglago natin bilang isang Kristiyano, mahalaga mga kapatid, saan tayo bagay na lalago. So, nakikita ko po, lahat po tayo ay mayroong bagay na dapat tayong mag-grow. But, ito yung mga bagay na ating bibigyan pansin. So, number one, makikita ko po na sabi ko nga, when you commit to grow, ngayon po umaga, ilagay nyo sa inyong isipan bilang member ng church. And if you are part of the church, so magkaroon talaga kayo ng goal sa buhay ninyo, to make a commitment to God that sasabihin mo sa Panginoon, I want to grow. Sabihin natin ngayong umaga sa Panginoon, I want to grow. Sabihin natin, ready go. I want to grow. Amen? So, magkaroon ka ng desire. Kaya kapag sinabi mo, I want to grow, magkaroon ka ng desire, dapat kang mag-grow. Now, bilang member ng ating simbahan, so particularly, mahalaga na mag-grow kayo. Saan tayo dapat mag-grow? Okay? Number one, ngayong umaga pag-uusapan natin, grow in your personal relationship with God. Okay? Diyan ang ating tatalakayin. Ngayong umaga, grow in your personal relationship with God. Okay? Now, dapat natin maintindihan, kaya sabi ko, babalik ako sa basic para sa mga bagong Kristiyano at even matagal na Kristiyano. Alam niyo po, as far as growing is concerned, hindi dito pinag-uusapan kung kayo po ay matagal ng miyembro. Okay? Hindi dito pinag-uusapan yung matagal ng miyembro. Salamat, tayo ay tumatagal. Pero dapat
habang tayo tumatagal, dapat lalo tayong tumitibay. Dapat lalo tayong nag-grow. Dapat lagi may nadadagdag. So, napakahalaga na makita natin yun sa buhay natin. Kaya nga po, you need to grow in your personal relationship with God. Now, ano nga ba yung ating relasyon sa Panginoon? Mahalaga na maintindihan natin yun. Ano nga ba yung relasyon sa Panginoon? Mahalaga na ma-establish muna natin yun. Dapat natin maintindihan. Ang sabi po ng Bible, dito po sa John chapter 1 verse number 12, sabi po ng Biblia, but as many as received Him, to them gave Him power to become the sons of God. Even to them that believe on His name. Yan ang napakagandang bagay na dapat magbabalikan natin. Kaya nga, babalik tayo doon sa kaligtasan natin. Nasabi po ng Bible, nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Biblia, binigyan tayo ng kapahintulutan na maging anak ng Diyos. At bilang isang anak ng Diyos, sabi po ng Bible, nagkaroon kayo ng katiyakan ng kalangitan. Hindi ba tayo magpasalamat na sabi ko malagi sa inyo, na sa dinami-dami ng maraming mga tao na nakapakinig ng salita ng Diyos, tayo naiintindihan natin at tayo ay nagkaroon ng kaalaman na tayo po ay anak ng Diyos nung tayo tumanggap sa Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga po, that's a great blessing. Kaya nga sabi ng Bible, tayo ay naging anak ng Diyos. Kaya nga po, paano ka naging anak ng Diyos? Hindi sa mabait ka, kundi kinilala mo siya, tinanggap mo siya sa puso mo bilang iyong personal na Panginoon at sarili natin tagapagligtas. At ang sabi ng Biblia, tayo ay naging anak ng Diyos. And just imagine, alam niyo po ba, dumating man yung panahon na ma-discourage ka, aalalahanin mo lagi na ikaw ay anak ng Diyos. Alam niyo po ba na sa ngayon, ito po, kamakailan lamang nag-usap-usap na kami ni Pastor, lagi kami nakakapag-usapan sa mga issues ng mga pangyayari. So, napaka-tindi ngayon yung suicide. Ano po, napakagandi. Ang mga napakaraming mga nagsisuicide. At makita niyo po, marami sa mga nagpapakamatay ay marami sa kanila. Hindi ordinaryo yung mga tao, kundi sila yung edukado. Nakikinig po ba ngayon? Marami sa kanila edukado. Yung iba, tapos na ng kanilang training, na-train sila ng ating kasundaluhan at marami sa kanila, opisyal pa, at nakapagtapos sa pag-aaral. Kaya nga po, and after that, pag nagkaroon sila ng problema, ayun, humahanap sila sa pagpapakamatay. Kaya nga, ano kaya nagiging problema? Depression, anxiety. So, kaya nga yan ang cause ng depression. O yan ang cause ng suicide. Depression. Kaya nga lahat, and wala pong exempted sa atin, lahat tayo ay pwedeng ma-depress. Nagawa niyo po, kahit mga Kristiyano, pero hindi mo napaganda mga kapatid na meron kang personal na kaalaman, meron kang pagkakilala sa Panginoon, at kung meron kang matibay na pagkakilala sa Panginoon, at nagduro ka sa personal na relasyon mo sa Panginoon, hindi mo gagawin ang magpakamatay. Hallelujah sa tingin, amen? Alam mo yung mga nagpapamatay, mga makasarili po yung bakit inisip niya lang lagi yung sarili niya. Yan po yan. Kaya nga po, napakahalaga na ito bilang isang member ng simbahan natin. You need to grow in your personal relationship with God. Personal na relasyon mo sa Panginoon. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, maganda na nagkakasama-sama tayo, nandito tayo sa simbahan, at i-encourage tayo na kinakailangan mag-grow kayo. In fact, pag naghiwa-hiwalay na po tayo dito, tayo na lamang at ang Panginoon ang nakakaalam ng ating kalagayan, ng ating kondisyon. At kaya sabi ko nga sa inyo, kinakailangan bilang member ng simbahan natin, ma-develop at mag-improve, mag-grow kayo sa inyong personal na relasyon sa Panginoon. Yan ho mga lagat dito. Kaya nga, commit to grow in your personal relationship.
sa Panginoon. Hindi dito pinag-uusapan ang ating material na bagay, hindi dito pinag-uusapan yung ating pisikal na kalagayan at maging ng mga ating mga ari-arian. Kaya mahalaga talaga, kinakailangan mag-grow kayo sa inyong personal na relasyon mo sa Panginoon. Kaya nga po salamat sa Panginoon na meron po tayong simbahan na ito po ang katulong natin na tayo po ay magkakaroon ng paglago sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Amen? Ulitin ko po, salamat na ulitin din ninyo. Ngayon po October ay mag-17 years na tayo. And maybe meron na pong ilang taon, may mga ilang taon na dito na nandito po kayo. Pasalamat na nagpapatuloy po kayo. Pero mga kapatid, higit sa lahat, dapat natin tignan pa rin yung ating personal na relasyon sa Panginoon at personal na paglago natin sa Panginoon. Amen? Kaya paulit-ulit po sinasabi po sa inyo yan at bilang inyo pong pastor, ay yan po yung aking panalangin na bawat isa sa atin ay mag-grow tayo sa ating personal na relasyon sa Panginoon at magkaroon tayo ng paninindigan, magpapatuloy tayo sa ginagawa natin para sa Panginoon. So nakita niyo po si Paul dito, kaya sabi ko ng Bible dito sa ating binasa, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity in the Spirit in the bond of peace. So nakita natin dito yung panawagan, yung pamamanhik ni Paul na kinakailangan ang mga Kristiyano ay mag-grow. Kaya sabi nga na ilagay niya sa simbahan, apostles, and pastors and teachers for the work of the ministry, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Sapagkat alam niyo, in verse number 13, tignan niyo po sa verse 13, when you grow in your relationship with God, sabi po na Biblia, till we all come in the unity of the faith. So, nagkakaroon tayo doon sa isang kalagayan na tayo po ay nagkakasundo-sundo as far as our faith is concerned. Amen? Ano sabi niya? Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So, napakahalaga talaga, sabi ko nga sa inyo, ay umaga, you need to grow in your personal relationship sa Panginoon. Mula sa mga tatay, mula sa mga nanay, maging sa mga kabataan, mag-grow tayo. Nung Friday, sabi ko nga po, natutunan po kami sa San Carlos, nung nag-devotion po kami as a family. So, Proverbs chapter number 20 po yung binasa namin. Sa pag-alit yung date, no? 20. And yung verse na sinya ko po ay yung verse number 6. Sabi ng Bible sa Proverbs chapter 20, verse number 6, most men will proclaim of his own goodness, but a faithful man will get find. So, lahat tayo, magsasagar tayo ng ating kabutihan. Most men will proclaim everyone is goodness. Lahat tayo, bawat isa sa atin, magsasagar tayo ng ating kabutihan at mas madali natin sabihin yung ating kabutihan rather than sa ating kabangitan or kasamaan o kasalanan. Di mo ba? Pagkasalanan, tago natin yun. Pero, sabi na ba, na faithful man, who can find. Kaya napaganda na nawa, masubukan tayo ng Panginoon na matapat. Amen? Kaya, sino ba nakakaalam nun? Ang Panginoon. Lahat tayo, magsasabi tayo ng ating kabutihan, magsasabi tayo ng lahat ng ating ginagawang mabuti, pero ang Panginoon lang talaga nakakaalam nun. Kaya, ang Panginoon nakakaalam na tayo talaga ay tapat. Kaya nga po, salamat na pagdating sa simbahan, merong paalala, merong rebuke ng salita ng Diyos. Amen? Kaya pag na-rebuke tayo ng salita ng Diyos, don't get offended. Kung yan ay totoo, kinakailangan i-settle natin yan. Amen? Kinakailangan i-settle natin yan sa Panginoon.
Kaya nalialay ko sinasabi dito sa simbahan, pagka po dumadating tayo sa kalagayan na maaaring din natin, nakakalimutan na natin yung ating kalagayan. So, kailangan mo yun to be reminded sa mga bagay na dapat natin gawin. Kaya masalamat na mayroong paalala ang salita ng Diyos. Most men will proclaim everyone's goodness. But the faithfulness will be by din ang tanong. Kapag kaya ang Panginoon naghanap ng matapat, mahanap kaya tayo ng Panginoon. Will you be the one, amen? Naalala niyo po ito. Ginawa ko pong ilustrasyon yung pangyayari, yung pamilya ni Lot. Nung sila naghiwalay sila ni Abraham, so nagkaroon ng paghihiwalay si Abraham at saka sila. At kaya sabi ko sa inyo, salamat na makikita mo doon sa pangyayari ni Lot at saka ni Abraham na blessing by association. Okay, sabi ng Bible, sila blessed ng Diyos sapagkat kasama niya si Abraham. Kung bibigyan niyo yung buhay ni Abraham, Abraham is an altar builder. Of course, alam natin na altar speaks of the presence of God. Speaks of the presence of God. So, saan man mapunta, well, kung babasahin niyo yung istorya, kahit naghiwalay na sila at saka si Abraham nag-build pa rin ng altar. Pero, kailan wala ka nang makita na sila ay nag-build ng altar. So, God blessed Lot because of Abraham. Now, ito po yung naghiwalay sila ngayon. Doon naghiwalay sila, doon na ho nakita ang totoong kulay ni Lot. Pinili niya yung sinisuplay na buhay na siya ng makasalanan. At ang sabi ng Bible, noong naghahanap ang Panginoon, just imagine na Sodom and Gomorrah, dalawang syudad po yun. Yung Sodom and Gomorrah. Now, nung naghanap ang Panginoon, 10 lang ang hinahanap niya. Pero alam niyo, hindi nakahanap ang Panginoon ng 10. Pero titignan po namin, nandoon ang family nila. At sila, kung inayos niya ang kanyang pamilya, palagay ko, sobrang 10 ang pamilya nila. At maliban doon, pinagkatiwalahan pa siya ng mga business. At kung nag-influence din siya sa mga business niya, kung ginawa niya lang yung mga tauhan niya ay tinuruan niya sa Panginoon, so sobra po yung kanyang, yung 10 hinahanap ng Panginoon. Para ma-spare na ang Panginoon Sodom and Gomorrah. Pero nakakalungkot doon, hindi nakahanap ang Panginoon ng 10. Una, nagsimula po sila, nagkaroon pa nga ng nagkaroon pa ng parang beating. So, 10 una, 50. Humirit sa Abraham, 45, 40, 30, 20, 10 na lang, pinakahuli. 10%, hindi nga 10% yun eh. 10 people na lang talaga, walang nahanap ang Panginoon. At ang masakla pa dito, noong lalabas na po sila doon sa Sodom at Gomorrah, gugunawin na ng Panginoon ng syudad na yun. Sabi niya, huwag nang lilingon. Hindi matiis ni Mrs. Lot. Kasi yung mga na-establish ng mga business niya doon, lilingon niya pa rin. Sabi ng Bible, she became pillar of salt. Kaya pagdating doon sa book of the New Testament, sabi ng Panginoon, remember that's wife. So ano ibig sabihin nun? Alalahanin niyo si Mrs. Lot. Bakit? Kasi yung kanyang attachment sa mundo, grabe. Kaya nga, huwag na sana natin gayahin. Now, ano po ang ibig kong sabihin nito mga kapatid? Kaya nga po, mahalaga talaga na kinakailangan mag-grow tayo sa ating personal na relasyon sa Panginoon. So, yun ang hindi naayos nila. Yun ang hindi naayos nila, yung kanyang magandang relasyon sa Panginoon. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi garantiya na, kasi ito laging problema ng maraming mga tao, problema natin lagi, financial, mga pangangailangan natin. Pero, minsan yung ating financial, minsan yung ating kalagayan sa buhay, ay yun yung nagpapalayo sa atin, sa Panginoon. Kaya kung kita nagiging maingat sa mga pagpapala ng Panginoon, ilalayo tayo doon sa kalooban ng Panginoon.
Akala natin greener pasture. Akala natin okay na. Pero, saan ka dinala ng pagkakaroon natin? Sabi ko nga, there is nothing against sa pagkakaroon ng pera. Sapagkat kailangan natin ng pera in order for us na mabuhay at maging sa ministry, kailangan natin ng pera. Pero, ang nakakalungkot kapag inilayo na tayo ng Panginoon doon sa gusto ng Panginoon. O inilayo na tayo ng papapala na hindi mo nakita na wala ka na doon sa dapat mong kalalagyan. O may mga ilan na sabi ko nga po sa inyo, nakalimutan na nila. Para ba minsan laging biruan dito O, yung mangyan, lagi yung mangyan. Yung mangyan nagugutom. O sabi na, bakit hindi ka magtrabaho? Ay gutom. Ay gutom man. Pinakain. Ay nabusog. O ba't di ka na makapagtrabaho pa rin? Ay busog. O. Di ba? Minsan ganyan din na nangyayari sa simbahan. Bakit hindi ka makapagsimba? Kasi wala kaming pera. Kasi kinahiralan na ito. Kaya ganyan. Bakit hindi ka makapag-involve sa gawain? Kasi ganyan. Ang daming pangangailangan. Kinakailangan talagang kumain pastor. Kinakailangan ganyan. So, kaya wala sa simbahan. Bakit? Nagtatrabaho sapagkat kinakailangan kumayod para sa pamilya. Lalo naman yung pastor, magsisimula naman, napasok ko yung mga bata, ganyan. Dami. Now, dumating mo yung pagkakataon na ang mga Kristiyano ay binigyan din ng papapala ng Panginoon. Nagkaroon na ng material na papapala. Ay di pa rin nakapagsimba. Alam mo bakit? Nakapokus na sa mga ginagawa niyang pang-material at wala pa rin panahon sa Panginoon. So, kaya minsan, ayun, nakalimutan na. Pero sabi ko nga po sa inyo, mag-boil down pa rin po yan sa ating personal na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya kung meron ng magandang relasyon sa Panginoon, alam mo, uunahin mo ang Panginoon at pag-inunan mo ang Panginoon, wala kang kalugihan. Wala kang kalugihan. Meron pong pangyayari sa ilan sa mga nakilala ko at iba nakaka-attend na po sila dito. Nag-uusap silang mag-asawa. Ito ko galing din po sa kanilang kwento ito. Nag-uusap silang mag-asawa. Hindi sila nakakapag-attend kasi pagawa sila ng bahay. Nag-uusap sila. Sabi niya, pagkatapos ng bahay natin, nakakapagsimba na tayo. Ayun. Maganda naman sana yung plano nila. Nakatapos po yung bahay. Pero natapos na po yung bahay. And after that, kinuha ng Panginoon yung isa sa kanila. So, hindi na rin nakakapagsimba. So, naiwan nila ngayon yung bahay. Wala rin nakatira sa bahay. So, nakita niyo kung minsan mga kapatid, that is totoong realidad na nangyayari. Amen? So, ano nangyayari? Wala rin. Kaya, mahalaga talaga dito kapag yung sinasabi dito sa simbahan na bilang member ng simbahan, if you are claiming to be the members of our church dito, you need to establish a right relationship with God. You need to grow in your personal relationship with God. Amen. Lahat po tayo, mula sa mga tatay, nanay, mga kabataan. Hindi ibig sabihin na kayong mga anak ay malalo na yung tatay ninyo, parehas na rin ng tatay ninyo ng Islam. Kinakailangan mag-establish din kayo ng inyong sariling magandang relasyon sa Panginoon. Good thing na nandiyan yung magulang ninyo at hinahatak kayo. Pero hindi ibig sabihin na okay na yung tatay, pero okay na rin kayo. Kaya nga, kinakailangan kayo mismo mag-establish din kayo ng inyong magandang relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, yan ang kailangan natin. Bawat isa atin, so you need to grow in your personal relationship sa Panginoon. Kaya, alam niyo po minsan, yan ang nagiging problema natin. Pag naging kampante na tayo, at okay na tayo, at pilit mo okay ka na, so yun ang hindi maganda, mga kapatid. So, kamakailan niya,
nag-uusap kami. At yung tatay mismo, ito yung tatay. Kaya ito, paalala ko sa mga young people. Yung tatay, maganda ka ng study sa simbahan natin sa Fort Bonifacio. Aktibo po yung tatay, silang mag-asawa. And meron din po silang anak, nag-i-involve din sa ministry. Pero sometimes sabi ko mga pag nagtiwala ka sa galing mo, itong batang ito, magaling din naman talaga. Magaling. At sa kanyang pag-aaral, nagkaroon siya ng award na cum laude. Talagang nag-cum laude siya na kapatid. Dito na kayo, mag-board exam. So, feeling niya sa tagat-cum laude siya, easy siya. At feeling niya okay siya. Ang masarap lang, mag-board exam. Ayun. Lingwa. Bagsak. So, siyempre, ano ang i-expect niya ngayon? Makapasa siya. Hindi siya nakapasa. May discouragement siya ito. Bakit? Nagtiwala siya sa sarili niya galing. So, maaaring, kaya sabi ko, mayroon gustong ituon din sa kanya ang Panginoon. Kaya, ang sakit talaga, pag ang Panginoon, nagturo talaga, mas masakit eh. No? Kaya, hindi natin alam ano yung gusto ipaunawa sa kanya ng Panginoon ngayon. Naranasan niya ngayon ang, alam niyo, minsan pag nagtiwala ka talaga sa sarili mong galing, okay, palagay ko, kaya ko. Siguro may panik na yung kanyang examination, feeling niya, okay siya, maaring siguro. Nakulaan na siya ng pagtitiwala sa Panginoon at feeling niya, magaling na siya. So, yun, pinakita sa kanya ng Panginoon na sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. Amen? Kaya, there are times talaga na minsan dadalhin ka ng Panginoon at tuturuan ka ng Panginoon mas masakit. Pag ang Panginoon talaga nagturo, mas masakit. Minsan ayaw maniwala, ayaw makinig. O sige, yung gawa yun. Akala mo tama ka. Kaya sabi ng Bible, there are many devices in man's heart, nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Amen? Kaya po, let's go back as I close the lesson ngayong umaga. So you need to establish your personal relationship with God. Kaya nga, yan ang bagay na ating patuloy na bibigyan pansin, magkaroon ng bawat isa ng personal na relasyon sa Panginoon at personal sa paglago. Yun bang sinasabi ko na kayo mismo nararamdaman yung nararanasan yung Panginoon that God is really working in your life. Yan ang sinasabi ko po sa inyo lagi. Hindi ko kaya baguhin yung sarili ko. Hindi nyo kaya baguhin yung sarili ninyo. Kaya kinakailangan magtiwala talaga tayo sa Panginoon. Amen? Kinakailangan talaga establish ninyo ang inyong magandang relasyon sa Panginoon. Yan ang napakahalaga. Bawal sa akin mula sa mga tatay. Mga nanay, mag-establish kayo ng inyong magandang relasyon sa Panginoon. May mga pagkakataon na nandito tayo, nakikinig kayo ng salita ng Diyos, pero pag-uwi natin at pag kayo nag-iisa, kayo na lamang at ang Panginoon ang nakakaalam. Amen? Maaaring dito sa simbahan ay nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos at yan ang bagay na pinapaalala ko po sa inyo mga kapatid bilang inyong pastor dito sa simbahan natin. So patuloy ko kung ipinapaunawa sa inyo, magkaroon ng bawat isa ng paglago sa ating personal na relasyon sa Panginoon. Minsan, madali natin makita yung iba, pero tingnan mo muna yung sarili natin at uunahin natin. Kasi nga po, pag hindi mo binantayan yung sarili mo, hindi mo tinignan yan. Yan ang bagay na magiging problema natin at pagka di mo na nakita yan, mabigat na dalahin yan kapag hindi natin na-overcome yung mga bagay na yan. So, establish your personal relationship with God. You need to grow in your personal relationship. Kahapon nga, nag-uusap kami ng mga answers. Sabi ko dito sa simbahan ay mayroon tayong ministry at mayroon tayong mga tungkulin and nagsisecure tayo. Pero, sabi ko po sa kanila, hindi kayo exempted sa pakikinig ng salita ng Diyos.
At kapag kinausap kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mensahe, bagamat you need to watch, but kung kayo kinausap ng Panginoon, kailangan lumuhod kayo sa Panginoon at manalangin kayo sa Panginoon. Hindi ko kakadlangan ang bagay na yan sapagkat bagamat nangingibabaw yung trabaho ninyo, pero kapag nangibabaw sa inyo ang pagkilos ng Panginoon, kinausap ka sa mensahe ng Panginoon, kinakailangan mong lumuhod at magpasalamat sa Panginoon sa narinig mong salita ng Diyos. Amen? At bagamat tao na hina dito security. So, dito sa simbahan, pinag-usapan natin ng security, pinag-usapan natin ng orderliness, pinag-usapan natin. Pero sabi ko, sa panahon na kinausap kayo ng Panginoon at naiintindihan nyo ng may mensahe, okay lang na uunahin ninyo at dapat unahin ninyo yung inyong relasyon sa Panginoon, na-establish ninyo ang inyong magandang relasyon sa Panginoon. Of course, sabi ko sa inyo, habang kayo na nanalangin, may watcher dito, may mga nakasign dyan, na mga nagbabantay. Pero sabi ko sa kanila, kung tinatawag kayo, mas uunahin ninyo ang inyong paglapit sa Panginoon at hindi ko kayo pipigilan. Bagamat trabaho natin ito secure, pero alam naman ng Panginoon yan. Amen? And the great security is ang Panginoon natin. At lumapit kayo sa Panginoon, manalangin kayo, and kung kailangan kasama mo yung pamilya mo sa paglapit mo sa Panginoon dito sa altar, gawin niyo yan, sabi ko, para sa inyong pangalo. Kaya, napaganda na paalala lagi sa atin, sabi ko nga po sa inyo, pagpunta nyo sa simbahan, at least naramdaman ninyo na pumunta kayo sa church. Amen? Kaya mahalaga yan dapat. Kinakailangan natin ayusin ito bilang mga Kristiyano at maging mapagbantay tayo sa paglago natin bilang isang Kristiyano. May makikita mo as you grow in your Christian life, dahan-dahan. Sabi ko nga po sa inyo, yung bihes, madali lang yan yung bihes. Yung magbihis tayo. Ako ina-appreciate ko yung pagbibihis ninyo sa pagpunta sa bahay panapaan sapagkat may standard po tayo. Amen? Salamat. As you grow in your Christian life, nakikita ko na nag-aabay kayo sa pagbibihis natin. Praise God for that, and I thank God for that. At hindi lamang dito sa simbahan, even paglabas ninyo. Pero most of all, mahalaga talaga yung ating magandang relasyon sa Panginoon. Amen? Yung pag dumating kayo sa pagkakataon na nag-grow ka na sa magandang relasyon mo sa Panginoon, naniniwala tayo si Solomon, naniniwala tayo sa lahat-lahat ng mga programa at ng ating simbahan. Nandun kaya na hindi ka nakukusan pa para mag-soul-winning. Amen? Hindi ka nakukusan. Bakit? Naintindihan mo, you grow in your Christian life na hindi ka nag-soul-winning na para may ma-impose ka o mayroon kang may record kung kayo man ay Bible students. But, kumbaga, ito talaga yung buhay mo. At sabi ko nga sa inyo, ang pag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon all the time na bubunggatin mo yung Bible mo at sasabihin mo, ganito yung sabi ng Bible. No, hindi ko sa lahat ng pagkakataon. As you grow in your Christian life, in your soul-winning life, habang nakikipagkwentuhan ka, pwede ka nang mag-share ng salita ng Diyos. Kumbaga, hindi na mamalayan ang kausap mo na you're giving something from the Word of God. Amen? Naalala ko po yung kausap ko doon na security doon po sa San Carlos. Pinati ko lang siya, kwento-kwentuhan lang kami, pero hindi niya namamalayan na nasa Romans 5:8 na. Pero hindi ko sinasabi yung Romans 5:8. So, ganito. Isasalita ko sa kanya after that. Sabi ko, maliwanag ko yung ibinahay ko sa iyo. Hindi na ako nagpaalam sa kanya, babagay ko sa kanya ng salita ng Diyos. Sa conversation pa lamang namin, naglalagay na ako ng something sa kanya. And after that, namamalayan niya na meron akong ibinibigay sa ating sasang. Sabi ko, bago tayo maghiwalay. Nais kitang igabay sa mga natin. So, kumbaga, yun na yung buhay natin eh.
Kahit saan naman, sabi ko, gaya ng last time, nandun kami sa Bicol. So, nakikipagpintuhan namin sa mga tao. And after that, hindi nila namamalay na nagbabangati na tayo sa kanila ng salita ng Diyos. Amen? Kaya as you grow in your Christian life, as you grow, hindi na kung tayo nasa sabi mo, pwede bakit na makausap mo sa Bible? Hindi na lahat ng pagkakataon. Ganun eh. Hindi sa laging panahon na bukulatin mo pa yung Bible mo. Hindi ko sinasabi mali yung bukulatin yung Bible nyo. But as the Lord give you the wisdom, ikaw na sa colloquial na pala, nakikipagpuntahan ka lang, no? Nakikipag-usap ka lang, and all of a sudden, hindi niya namamalayan na you're giving something. Nagsishare ka na ng salita ng Diyos. At napaganda na nadadala mo na siya sa gusto mong mangyari na magtiwala siya sa Panginoon din ang tagapagligtas. Yun po yan eh. Kahit kaswatan na usapan, and nagbibigay ka na ng magandang mga prinsipyo at higit sa lahat, ibinabahagi mo na ang magandang balita ng kaligtasan. Bakit? Sapagkat nakikita mo na yung mga estrategiya. Kasi minsan, kapag yung tao nakakita ng Biblia, allergic, hindi niya alam na pag nagsasalita ka, kaya nasa puso mo na yung salita ng Diyos, ibinibigay mo na sa kanya, hindi niya namamalayan. Amen? So, kasi wala na siyang pagtanggi. Bakit? Naibigay mo na sa kanya at naiintindihan na niya ang salita ng Diyos. So, yan po yan. Bakit nag-grow ka na sa pag-aakay na kaluluwa sa Panginoon? Saan nagsimula yun? Sa magandang relasyon mo sa Panginoon. You grow in your personal relationship with God. Na kahit na walang tumitingin sa'yo, walang nag-uutos sa'yo na mag-soul winning ka. Bakit? Yan na yung buhay mo. So, yan na talaga yung kagalakan mo na gagawin ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Okay? So sa ating pagtatapos, so gumawa tayo ng commitment sa Panginoon. So commit to grow. You need to grow in your personal relationship with God. Kaya wala. Pag nag-grow ka sa relasyon mo sa Panginoon, wala nang magsasabi sa iyo kayo mag-pray ka. O schedule mo mag-pray kayo, ganyan. Of course, maganda mayroon tayong schedule, but when you grow in your Christian life, ikaw na lamang mag-isa, kahit hindi ka sabihin na manalangin ka, mananalangin ka. Bakit? It is between you and your God. Amen? Between you and your God. Salamat sa nag-push, salamat sa mga nag-i-encourage, but when you grow in your personal relationship with God, yan na talaga yung buhay mo. Hindi ka na utusan ng manalangin. Bakit? Yan na yung buhay mo eh. Panalangin. Yan yung buhay mo, Bible reading. Yan na yung buhay mo sa winning. Yan na yung buhay mo papunta sa church. Yan na yung buhay mo ministry. Yan na yung buhay mo. Bakit? You grow in your personal relationship with God. Magiging aware ka na it's Sunday. It's your ministry. You're doing the things of the Lord. Bakit? Yan na talaga yung buhay mo. Bakit? Nakapag-establish ka ng magandang relasyon mo sa Panginoon. Yun ang sinasabi niya ni Pastor na pagbukas mo sa refrigerator, mayroon pa siyang pagkain, nagiging thankful siya. Bakit? Meron siyang magandang relasyon sa Panginoon. While others, pagbukas yung refrigerator, maaaring kunti na lang yung laman, nagkaalala na. Kinababahan na, yung mga kabataan, magre-reklamo pa, nilutuan na ng pagkain ng magulang, magre-reklamo pa. Saan hahantong at saan ang dahilan? Your personal relationship with God. I hope learned something this morning. Amen? Alam malalim sa pinag-usapan natin, kaya nga yan ang blessing. Pag mayroong simbahan, may magtuturo sa iyo na kinakailangan mag-establish ka ng magandang relasyon mo sa Panginoon. Wala nang tumitingin sa iyo, wala ka nang kasama, at gagawin mo pa rin ang isang bagay. For the glory of God, bakit? Yan ang talaga yung buhay mo. You establish a right relationship. Nakapag-establish ka ng magandang personal mo na relasyon mo sa iyong Panginoon. Amen? Magandang umaga po sa inyo lahat. Nakilala namin Diyos. Panginoon, maraming salamat po.